Yan, mga kritikal na dokumento sa Bulacan Flood Control Projects nakuha na ng COA. Handaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Nako. Puro lang naman press release talaga tong administrasyon na to ever since. Baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ngayong umaga pag-uusapan natin ebidensya sa anomalya sa flood control projects nakuha na ng COA. VP Sara at Mayor Baste Duterte, binasag si Marcos Jr. sa katiwalian sa flood control projects. Palabas lang pala ito. At alam nyo, mga kababayan, sa mga panahon na ito, mukhang marami na ang umiikot ang tumbong ng mga tulongges ng mga congressman. Ha? Lalo na kung napanood nila yung hearing dyan sa flood control projects kahapon. Ay, nako po. Nako, sabi daw kasi, meron daw dyan na hindi na mapakali, mainit ang mga ulo dahil hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ang paghuhukom. Malapit na kayong mahubaran. Okay? Palakpakan po natin ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. Magaling. Okay, ganun mag-imbestiga. Walang bias, mga kababayan. Walang bias, ha? Alam nyo, ito ang pag-uusapan natin, nakakagalit, nakakasuklam. Ito mga ginagawa ng kurap na ito sa ating bayan. Ha? Kung ikaw, wala kang pakialam dito sa mga nangyayaring ito, ewan ko na lang kung may natitira ka pang pagmamahal sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. So pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat at huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at subscribe. Okay? Sa ating channel, para lahat tayo ay masaya. At syempre pa, mga kababayan, kumustahin muna natin ang ating mga kababayan dyan sa Mindoro. Oh. Kumustahin natin yung mga kababayan natin na nakikinig dyan. Ha? Oo, meron pala tayong mga followers dyan sa Mindoro at nagpapabati sa atin. Kumusta po kayo dyan? Ha? Sa mga taga Mindoro, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang umaga. At syempre, kumustahin din natin yung flood control dyan sa Mindoro. Oo. Okay, balita ko kasi yung flood control nyo dyan, galit na galit yung governor nyo. Okay? So, pag-usapan na po natin, mga kababayan, ang mga init na balita na pinag-usapan kani-kanina lang o kahapon, kasi umaga na ngayon. Kanina o kahapon, mainit po na inabangan. Mainit na inabangan natin itong hearing dyan sa Senado tungkol dito sa flood control projects. Pero nalingat tayo ng konti dahil bukod sa hearing ay may banat pala si VP Sara Duterte sa flood control at binasag niya, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at binasag din ni Mayor Baste Duterte, kanyang kapatid, itong si Bongbong Marcos Jr. regarding dito sa mga pakulo daw di umano na nangyayari ngayon, na ginagawa yung mga pangako, yung mga pinagsasabi mga salita ay panglilihis lang pala ito, pambubudol na naman pala ito. Yan ay sabi ni Mayor Baste. Pero pakinggan muna natin yung sinabi ni VP Sara Duterte. Well, lahat sila dapat. No? Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At
yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, o tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Nako. Sinabi na pala ito ni VP Sara dati, yung mga ganitong mga gawain pero hindi pinapansin. Oo, may punto rin naman. Ha? Parang sinasabi ni VP Sara Duterte, panakiputas lang. Paeklat lang pala ito ni Bongbong Marcos Jr. Sa bagay, meron naman pinaghuhugutan si VP Sara Duterte na kasi nga tulad ng sabi niya, sinungaling yung presidente. Well, totoo naman kasi wala pa naman siyang ipinapangako na nagkakaroon ng katuparan bukod sa mga pangako at salita. Ang isang salita, hanggat hindi nagagawa, mananatiling salita. At sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pati si Mayor Baste Duterte, may patama din kay Marcos Jr. regarding pa rin dito sa flood control project na ito, na di umano, drama lang. Wala daw mangyayari kasi pagdating ng panahon, magkakaroon ng arigluhan. Nako, delikado tayo dyan. Pero pakinggan natin. Palabas lang daw ang banta ni PBBM na wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa palpak na flood control projects. Tingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauuwi sa areglo. Wala yan? Wala talaga yan? Puro lang naman press release talaga tong administrasyon na to ever since. Wala yan. PR stunt kung tawagin ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang ongoing investigation ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Contractor na yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang sasantuhin sa mga opisyal at kontraktor na mapapatunayang nangurakot ng budget. Pero ayon kay Baste, tila nasa iisang circle of oligarchs lang naman daw ang maingay ngayon at mukhang malabong maparusahan ang bang ito. Hindi yan. Hindi yan bulin. Kasi kung kinasuhan niya na yan sana kung talagang totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo. The president only wants to bring people to the negotiating table. Ito lang daw ang nakikitang rason ni Baste kung bakit pinapahaba umano ang investigasyon. Kung accountability daw ang layunin ni PBBM, matagal na raw sana itong naglabas ng pangalan. Mainit man ang usaping ito sa ngayon, mawawala rin daw ito paglitaw ng panibagong issue. At isa lang daw ang ibig sabihin nito, ang banta ng administrasyon na uwi sa areglo. May komento rin si Baste sa website na sumbong sa pangulo.ph. In the same media conference then, Sir Harms, Mayor, he also presented the new website. The president? Yes, the president also presented the Sumbong sa Pangulo na website, Mayor, in which they will be listing all the flood control projects in the website. Kasuhan mo na, diretso. Website ka mo rin. Ayun, mga kababayan, may punto rin si Mayor Baste Duterte kasi kung maaalala natin, noong nakaraang SONA ng Pangulo, sinabi rin niya na bilang na ang mga araw ng mga smuggler. Pero mula noong sinabi niya yon, meron ba siyang nahuli na smuggler? Di ba wala naman? Di ba wala naman siyang nahuli na smuggler? Kasi nga, ang sabi ni Mayor Baste, wala, puro salita lang yan. Meron yung bigas na sinasabi niya, pero saan lang ba? At ilang linggo, ilang buwan lang ba tumatagal yon? Nasaan na? Ngayon nga, wala eh. Actually, mga kababayan, magaling talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa mga propaganda. Gagawa sila ng isang issue para matakpan ang isang issue. Katulad ngayon, umuutang sila ng 2.7 trillion ba yun? Kasabay nitong pinag-uusapan na hearing dito sa flood control projects. Para hindi mapansin gaano ang inuutang, ngayon, okay lang sa kanya na pag-usapan ng flood control projects, pero ang sabi nga ni Mayor Baste, pagdating ng panahon, magkakaroon ng arigluhan.
So, hindi rin po malayong mangyari yon at hindi rin malayo na may mapanagot kasi mukhang magaling yung Blue Ribbon Committee ngayon. At ang tanong dito, mga kababayan, kasi pag pera ang pinag-uusapan, parang meron silang pinapanigan. Ang tanong ngayon, asaan na yung mga hinayupak na putak ng putak doon sa 125 billion na di umano ay ninakaw ni VP Sara Duterte, yung ibinibintang sa kanya na ninakaw niya. Ito, mga animal kayo, bilyon-bilyon, trilyon-trilyong piso na pondo ang nawawala sa gobyerno. Pero tahimik kayo? Tahimik kayo dito? Mga kongresista na kurap, makabayad black, mga dilawang tae, yung mga putak ng putak doon sa confidential funds ni VP Sara Duterte, bakit hindi kayo nagsasalita ngayon? Yung mga nagsasabing para sa bayan ang ginagawa nila, mahal nila ang bayan, mapagmahal kuno sila sa bayan. Ipinaglalaban daw nila ang Pilipinas. Asan kayo ngayon? Na bilyong-bilyong pondo ng Pilipino ang nawawala. Dito ay pinapakita nyo lang na mga hunyango kayo. Yung kulay ninyo nakadepende doon sa pakikinabangan ninyo. Kung wala kayong issue, tahimik kayo. Kahit bilyon-bilyon, milyon-milyon, ang kinukurakot ng mga kurap na politiko, wala, tahimik kayo. Pero don't worry, alam na yan ng mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino yung pinagagawa ninyo na talagang kayo ay anti-Duterte lang. Anti-Duterte. Kasi kung hindi kayo anti-Duterte lang, di sana nakikialam kayo ngayon. So ang problema kasi dito sa ating ibang mga kababayan natin, mas tinuturing nila kasi na Diyos yung mga politiko kaysa sa totoong Diyos. Di ba? Mas naniniwala pa sila sa kasinungalingan kaysa doon sa katotohanan. May mga nagtatanggol pa nga sa mga magnanakaw May mga nagtatanggol pa nga doon sa mga kawatan Di ba? So kaya nga siguro wag tayong magtaka kung bakit tayo pinaparusahan ng Diyos sa mga ginagawa natin. Hindi tayo nagtatanda. Pinarurusahan tayo sa pamamagitan ng baha, lindol, bagyo, dahil hindi tayo nagtatanda. Ipinakita na sa atin ng Diyos na may magagawa, gaganda ang Pilipinas pagka ang leader natin ay maayos. Pero hindi tayo nakinig. Hindi tayo nakinig doon sa pangitain o hindi natin ginawa o hindi natin pinansin yung pangitain na pinakita sa atin ng Diyos. Nagiging makadiyos tayo dito. Hindi tayo makadiyos, pero sa tingin ko, ito ang nangyayari. Tinatarantado na kasi tayo, okay lang sa atin, nananahimik lang tayo. Diba? Tingnan nyo kung gaano tayo tinatarantado ng mga kurap na politiko na ito. Daming drama. Ito. Presidente naman daw si Marcos, kaya kung talagang may hawak itong ebidensya, ano para ang hinihintay ng Pangulo? Wait lang. Ito. Yan. Meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. It's supposed to be, siguro medyo river po ito Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Maangan. Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Siyempre, Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan Meron tayong kasabihan, Chair Erwin. The picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words. Perang nakalagay. 80% lupa plus 15%. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment. Ayan. So yun po, mga kababayan. 80% lupa,
5% simento. Wala pa pong ulan, wala doon. Parehas din yan doon sa pinakita nating video doon sa Oriental or Occidental Mindoro. O, sana naman magtanda na tayo mga kababayan. Makibahagi tayo sa pagsugpo ng problema ng ating bansa. Hindi ko sinasabi na magrevolusyon tayo. Ha? Hindi ko sinasabi na manggulo tayo. Sa atin, magsalita tayo. Ipakita natin na hindi tayo natutuwa sa nangyayari. Meron tayong mga social media. Magsalita tayo dahil mas marami, mas malakas. Mas maraming nagsasalita, mas malakas at mas madali tayo mapapakinggan. Kasi ako, naniniwala ako mga kababayan dito sa Blue Ribbon Committee na ito. Naniniwala ako dito kaysa sa mga nagdaan na Blue Ribbon Committee. Kasi noon, mga dating administrasyon, tulad halimbawa, sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Richard Gordon. Di ba? Alam naman natin na pure dilawan yun. At kahit maganda ang nangyayari sa gobyerno, maganda ang ginagawa ng gobyerno, kontra pa rin sila. Kasi nga, kontrapartido, lagi silang kontra. Alam naman natin kung paano kinontra nila Drilon dati yung mga ginagawa ng Duterte administration. Pero, ang iingay nila, wala naman sila napatunayan. Pero itong Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta, sinususugan nila yung obserbasyon at yung sinasabi mismo ng presidente ng Pilipinas. So, hindi sila anti-administration. Nakita naman po natin kahapon, walang bias yung ginagawa nila. Ginagawa nila ito purely para panagutin yung may sala. Hindi dahil sa sila ay namumulitika. 'Di ba? Hindi katulad ng mga nagdaan na talagang kontra ng kontra kahit nakikita naman nila na maganda ang ginagawa. Ngayon, grabe po ang nakawan, mga kababayan. Kung dati, custom ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Ngayon, mga kababayan, base sa pag-aaral daw, ang DPWH, ang pinakakurap at may pinakamayayaman ngayon ng mga opisyal. Karamihan daw di umano sa kanila, may mga bahay sa mamahalang subdivision, may mga yate, aeroplano, at kung ano-ano pang mga luxurious na pag-aari. So ito, pakinggan po natin. Secretary, tapos na po ito. So wala kayong way to find out na yung project na yon completed at hindi substandard? Wala pong ganon? Well, we rely actually on the data that is fed to us actually at the central office, Your Honor, at that point in time. No? But, This data, Mr. Secretary, you're just relying sa mga tao ninyo sa field, sa district engineer, Yes, Your sa Honor. regional director. Yes, Tama Your po? Tama po. Let's not talk about flood control muna. Let's talk about these projects. Kung hindi po ninyo monitor at umaasa lang kayo sa mga tao ninyo, how are we going, masasabi natin na safe yung kalsada na yan, safe yung tulay na yan? Kung umaasa lang po kayo sa report ng district engineer, project engineer, regional director, may kutsabahan ho yan. Let's face it, alam niyo naman ho, may kutsabahan. Tama po ba? With your RD, DE, project engineer, at saka contractor, may kutsabahan na yan, Mr. Secretary. Your Honor, I think your premise is correct. That I think at the central office, even me, I would just have to rely on the authenticity of the reports that come to me actually from the field offices, all over the country. Okay. So until such time that there's Ganitong klase ng mga leader meron tayo ngayon. Nagre-rely lang sila sa mga reports and all that. Wala silang pakialam, hindi nila titingnan kung tama ba ito, hindi sila magsa-site visit kung talagang itong project ba na ito ay nagawa ba o palpak ba. Wala po silang ginagawa ang ganun. Nakaupo lang sila sa kanilang mga opisina, sumusweldo sila ng limpak-limpak na salapi, tapos ganito lang ang sasabihin sa atin. We don't deserve this kind of leaders, mga kababayan. Dapat, ang mga leader natin, nagtatrabaho, hindi naghihintay kung kailan kasusubuan. Di ba? So, hindi po pwede na sasabihin sa'yo ng mga tao mo na, boss, okay na to, boss. Oo, na hindi mo naman nakikita. Tatanga-tanga ka kung ganun. Inutil ka kung ganun. Di ba? there's a report. There is a report that will come to me that hindi tama. Then that's the time that I have to have an action on it, Your Honor.
Pag may problema na, saka lang sila action. Pero wala silang tinatawag na sabi nga nila, 'di ba? Prevention is better than cure. Wala silang prevention na ginagawa. Kung ito ba talaga ay tama na nagawa, natapos ba ito ng kompleto o kulang-kulang, wala silang ganoon. Basta pag may nagreklamo lang, doon sila action. Puta, anong klaseng leader meron tayong ganyan? My last question, Mr. Secretary, to give way to our colleagues here. Mr. Secretary, alam niyo, namomonitor niyo ba na karamihan sa mga RD ninyo at district engineer ay mga kontratista din, ay mga construction company? Nako, marami yan. They have construction firms, hindi po? This is one thing that I want to unearth actually in this process, Your Honor. Hindi niyo na rin ba narinig yung in-house construction, Mr. Secretary? Kami na lang gagawa, kagaya po na nangyari sa akuan. Kayo na lang gumawa. Kayo na lang gumawa. Senator Tulfo. Kasi patamad-tamad to mga to eh. Naghihintay lang ata na sweldo. Kami nang gagawa. Ako nang gagawa dahil ako district engineer. Kasi may construction company. Hindi nyo rin po naririnig yung in-house construction niya. You are asking whether Yes. there are district engineers who are contractors? Yes. Will you not also ask how many congressmen are contractors? Mamaya pa yun sa second round, Mr. Chair. Dito muna sa second round yung tatanungin ko. Alam na natin yan na maraming congressman. Ako po, dyan yung asus ako. Meron ako nakita 3 magkakapatid. Ha? 3 magkakapatid, mga kababayan. Ha? Lahat sila nasa gobyerno. Pero magkakaiba ang construction firm nila. Lahat nakakuha ng project. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Itanong natin kay Saldico. Yes. Go ahead, Mr. Secretary. Well, I cannot ascertain anything, but I think honestly I have heard of this. I'm sorry, Mr. Chair, I lied to you. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your interla sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Wala rin. Okay. Gusto ko 'tong ginagawa ni ni Bobonoan. Nagtatanga-tangahan siya, mga kababayan. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo na makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. So ayun, mga kababayan, grabe. DPWH na pala ngayon ang pinakakurap. Pero ako hindi ako naniniwala na hindi alam ni Bobonoan. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Bobonoan yung katiwalian na yan. Okay? So punta siya ang secretary diyan sa DPWH, imposible hindi niya yan malaman. Ha? Anong klaseng secretary ka kung inutil ka, hindi mo alam yung nangyayari sa ahensya mo? Kung wala kang silbi, umalis ka na lang. Di ba? Punyeta, lumayas ka dyan. Walang hiya, naglulukuhan lang tayo dito Walang alam. Punyeta. Wala palang alam, di lumayas ka. Alam natin na mukhang nagtatakipan Oo. Pero sa tingin ko, ako nagkakaroon ako ng dalawang I'm thinking twice kung wala ba talaga siyang alam o nagtatanga-tangahan para pagtakpan yung kanyang mga kasamahan. Pero sa tingin ko mukha talaga siyang walang alam, mga kababayan Kasi ito halimbawa. Halimbawa. May alaga kang aso tsaka buhaya, no? Nasa gitna kayo ng dagat at konti na lang lulubog na yung bangka ninyo dahil mabigat kayo. Ang tanong dito, sino ang itatapon mo sa dagat para hindi kayo lumubog? Yung aso or yung buhaya? So dito, gagamitin mo common sense mo lang. Hindi mo kailangan ng talino Pagaganahin mo lang yung puso mo Tsaka konting common sense. Kung ako, itatapon ko sa dagat, yung buhaya. Dahil yung buhaya, alam ko, makakaligtas yun. Dahil sa tubig siya nakatira Sa tubig siya nabubuhay. Pero kung ikaw, paborito mo yung buhaya, at ayaw mong mawalay sa tabi mo yung buhaya, siyempre, yung aso ang itatapon mo. Ang tawag dyan, favoritism. At mayahalin tulad natin, yung ugali na yan sa mga leader natin dyan sa gobyerno. Iba kung mag-isip, baliktad sila kung mag-isip, mga kababayan.
baliktad ang takbo ng utak. Parang hindi na sila gumagamit ng sentido komon tulad halimbawa nitong maririnig nyo. Now, let me direct my question to the Department of Public Works and Highways. Mr. Secretary, based on the list released by the President, there are top provinces with flood control projects. Okay? Pero they're not on top of the list na flood-prone area. Like Cebu with 414 flood control project, Isabela 341, Albay 273, Leyte 262, Camarines Sur 252. Tinitignan ko po itong listahan. Wala po sila dito sa top 10 flood-prone province. Number 1 po dyan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Ang tanong ko po, Mr. Secretary, ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko kung saan niya gustong ilagay yung pondo niya? Mr. Secretary. Your Honor, as I have explained, Maliwanag na maliwanag. Politiko ang sinunod. Hindi yung yung dapat gawin. actually po, yung paglalagay po ng projects, ng flood control projects, under the National Expenditure Program po to, no? Under the National Expenditure Program, meron po kasing allocation for each engineering district. Allocation po. And then, if you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 70% of that should go to the core program of the department. Mr. Secretary. Ay, wait lang. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So yan mga kababayan, narinig nyo po. Narinig po natin, kahit anong paliwanag mo, bobonoan, ang hirap mo paniwalaan. Biruin mo yung hindi naman flood-prone area, yun ang maraming budget para sa flood control. Di ba? Parang binigyan mo yung tulong na hindi naman kailangan ng tulong. Eh yun po ang ginagawa ngayon. Yung mga tunay na binabaha, maliit ang binibigay na budget. Bakit kaya? Biruin mo, hindi binabaha, pero mas malaki yung budget nila kumpara doon sa binabaha. Bakit? Kasi mas malapit nga sila sa kusina. Mas malapit sa kusina, magaling sumipsip, at pinagtatanggol pa ang kusinero kahit alam na nila na hindi masarap ang luto niya. Pinagtatanggol, kahit pait na sila sa lasa, pinagtatanggol pa rin kasi nakikinabang sila. Pinagtatanggol sa mga bumabatikos, sumisipsip, ganun po ginagawa nila. At imbis na para sa flood control project, yung budget, ay nagiging fund control project. Fund control. Kasi nga, kinokontrol nila, mga kababayan. Kontrolado nila yung budget. Sila ang nagdi-decide kung sino ang gusto nilang bigyan at kung sino ang ayaw nilang bigyan. Di ba, Speaker Romualdez? Alam nyo, umamin na rin lang itong si Bobo Noan na may mga ghost flood control project. Sana tinodo na niya, no? Pero ang tindi nito, mga kababayan, no? Biruin mo kung paano tayo ginagago ng mga hinayupak na politiko na ito. Sana tinodo na ni Bobo Noan yung pag-amin niya. Di ba? Yung malaman nga lang natin na may mga ghost employee, ghost voters, flying voters, galit na tayo. Ito, bilyon-bilyon nawawala sa kaban ng bayan. Sino hindi magagalit nito, mga kapatid? Sino hindi magagalit nito? Tinatarantado tayo, ginagawa tayong gago. Nagtatakipan lang sila. Si Erwin Tulfo na nga mismo may sabi na nagkakaroon ng kutsabahan. Nagtatakipan. Alam niyo, si Erwin Tulfo, ayaw natin dyan eh. Pero pinaninindigan natin yung ating mantra na pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. So now, sa tingin ko, ang ginagawa ni Erwin Tulfo ay tama. Dahil nilalabanan niya ang katiwalian. Yan naman ang hinihintay natin sa kanila eh. Pero sana magtuloy-tuloy. Eto. Tuloy natin. If you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 7. Ayoko sa mga policy mo, walang kwenta. Ni Pangulong Marcos ang mga di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Anyway,
Ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. This is in But the you still process. believe that there are ghost projects there? Or I there think so, were Your ghost Honor. projects? In all candidness, Your Honor, I think so. So, you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes. Who in particular informed you that there were or there are? There are ghost people in the projects? department actually that are. And how do they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually certify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your my office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not have delivered the time actually to do anything at this point in time. Actually, Alright, magkano ang in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw builders. Mga ghost projects. You'll wait for it. Kadiri kayo. Mr. Chair, Kadiri. well, I've just been given the tabulation. Wawaw Builders. Ano? Hindi naman pakali? Ha? Hindi na magkanda ugaga, Wawaw Builders. The number of projects. The total projects, Wala, total friend. cost of the projects that have been implemented is 9 billion. 9 million or 9 billion? 9 billion all over the country, Mr. Chair. Nagkautal-utal na. Oh, now we go. Nagkautal-utal na, mga kababayan. Yan po. Excuse me, pasensya na. Medyo sinisipon ako ngayon. Ngayon po kalupit. At sumisegue pa ito si Bobo Noan eh. Sumusegue pa na 2021 pa daw yung mga na-implement yung project. Yung mga ghost project. 2021. So isasabit na naman si Pangulong Duterte. Pinutol ko na kasi nakakabuisit lang eh. Pero binara siya doon ni Jingo Estrada. Ha? Kung halimbawa, 2021 may ghost project, sa 2022, 2023, 2024 wala bang ghost project? Pinanatan siya doon ni Jingo Estrada, mga kababayan, kasi gusto na naman niya ibintang sa nakaraang administrasyon. Ito pinag-uusapan, mga kababayan, na ito po ay yung mga flood control projects diyan sa Bulacan. Okay? So sa mga taga Bulacan, kayo na po ang humusga. Kaya pala hindi humuhupa o humupa-hupa ang baha dyan sa inyo sa Bulacan dahil nagbabara ang bulsa ng mga kontratista dyan sa inyo sa Bulacan. Tapos, ang lalong nakakagalit yung mga anak ng mga kontratista, yung mga anak ng mga politiko na yan, panay ang flex na magagarang kotse, magagarang bag, magagarang damit, at kung ano-ano pang mga luxurious na gamit ang ipiniflex nila only to find out na ito pala ay galing naman sa pagdanakaw ng kanilang mga magulang. 'Di ba? Kung ako sa DPWH, since sila rin naman ang naiipit dito, ilalaglag ko na yan eh. Ilalaglag ko na yung mga kontratista, mga kontraktor, mga congressman na nagkamal ng limpak-limpak na salapi dahil dito sa mga porsyento sa flood control projects. We're just talking about flood controls here. Wala pa yung mga kalsada. Wala pa yung sa ibang ahensya ng gobyerno. Okay? We are just talking about
flood control projects alone. Itong si Bobo Noan, ginisa na kanina, panay pa rin takip doon sa mga kawatan. Na mga kilala naman niya, sigurado ako. Hindi naman i-appoint yan kung wala utak yan eh. Oh. Yan ay, kung ako lang, ilalaglag ko na, kaysa ako maipit. Ilalaglag ko na. Kung sino yung nalalaman ko. Yan ay kung hindi ako kasabwat. Kung kasabwat, talagang hindi magsasalita yan. Kung sila nagsasabwatan, malamang, patuloy lang magsisinungaling yan, magtatakipan. Para mabilis ang investigasyon, ito ipatawag nyo yung dating chairman of appropriation. Di ba? Ipatawag nyo si Saldico. Sigurado ako, alam na alam niya lahat ng impormasyon dyan. Kasi sila nag-uusap baka ngayon tinatawanan kayo ni Martin Romualdez tsaka ni Nico Pero, mag-ano-ano sila mga kababayan. Handa-handa sila kasi hindi sila talaga titigilan ni Marcoleta. Ano sabi ni Marcoleta? Babalatan niya ang mga magnanakaw. At mukhang tinutotoo ni Marcoleta yung sinabi niya. Kasi dapat talaga masugpo na tong korupsyon na to sa Pilipinas. Kung ganito mga leader, meron tayo, wala tayong asahan dito. Mga sinto-sinto ito Yung dapat na ginagawa, hindi nila ginagawa. At yung dapat na hindi ginagawa, yun ang kanilang ginagawa. Baliktad, di ba? So, anong katunayan natin? Na kabaliktaran ang ginagawa nila. Ang binibigyan nila ng flood control projects, yung hindi naman, yung mga lugar na hindi naman prone sa mga baha. Samantalang yung iba na nalulubog sa baha, konti lang ang ulan, medyo jeta sa budget sa flood control projects. Dapat ang tawag dito, fund control. Fund control budget, hindi flood control. Kasi kinokontrol nila yung mga pondo So ito pa, isang halimbawa sa kabaliktaran na ginagawa nila. Ito. Wait lang. Ayoko. 9 billion. Tama ka na. Ito. Si Rufus Rodriguez. Is 9 billion. 9 billion, alam na namin. Oo. So, 9 million or 9 billion? 9 billion. It thrives on agriculture. Now, if you can see here, the allocation of agriculture in Mindanao from 2025, it was 14.3, still small. But this 2026, it's smaller. No. It's now 12.2. It's Can smaller. you imagine? Instead of increasing the percentage of Mindanao in agriculture, 14.3 this year, it now becomes 12.2. What is the explanation of the DBM and the DBCC, the Development Budget Coordination Council Committee, on the reduction of Mindanao? Why reduce Mindanao when we are the breadbasket, providing 40% of all the food in the country? So bakit? Kasi nga, ayaw ng mga taga Mindanao kay Marcos Jr. at ayaw din ng mga taga Mindanao kay Martin Romualdez. Di ba? So, mas malaki pa ang itinaas ng pondo ng agrikultura sa NCR kaysa sa Mindanao na food basket of the Philippines. Diyan nang gagaling ang malaking porsyento ng pagkain na kinakain natin sa Mindanao. And yet, binawasan pa yung kanilang pondo sa agrikultura. At mas mataas pa yung tinaas ng sa NCR. Saan ba pwede magtanim dito sa NCR? Sabihin nyo nga sa amin, kung saan pwede magtanim dito sa NCR, kung bakit mas malaki ang itinaas ng pondo sa agrikultura dito sa NCR kaysa sa Mindanao. What the fuck? So, kung hindi ba naman salto mga pag-iisip nito mga kababayan Ako naniniwala ako, matatalino yung mga yan. Ang kaso, natatalo sila ng kaswapangan. Kung yung mga bobong Pilipino, ginudyos yung mga politiko naman ginudyos yung pera at kapangyarihan. Sa bagay, tuwang-tuwa naman yung mga Pilipino Yung mga Pilipino na bilib sa kanila. Pag nakatanggap ng ayuda, tuwang-tuwa sila. Pero di nila alam na mas malaki yung napupunta sa bulsa kaysa doon sa mga binibigay sa kanila. Di ba?
Mga tatanga-tanga nga kasi. Yan yung mga tao na walang pakialam sa bansa, walang pakialam sa buhay nila. Yung mga patapon ng buhay. Oh, kaya okay lang, come what may. Kahit mahirapan, okay lang. At least may ayuda. 'Di ba? Oh. Pero ipakita natin ito, mga kababayan. Ipakita natin ito, baka sakasakali na magising sila. Baka ma-realize nila kung paano talaga tayo ginagago ng mga politiko na mga iniidolo nila. Yung mga politikong korap, na tuwang-tuwa pa sila, pinagtatanggol pa. Oh, sino nga ulit? Yung may sabi, sabi ni VP Sara Duterte kanina, pinakita ko, di ba? Ang sabi ni VP Sara Duterte, ang may hawak, nagkokontrol ng pera ng Pilipinas, dalawa lang. Si Martin Romualdez, si Saldico, at si VP Sara. Ang may sabi niyan. Di ba? So, sila nga ba talaga ang may hawak ng pondo? Ay, pakinggan natin si Toby Tiangco. Response to the Honorable Chanco, we will look into the records and Madam- look at the Madam particular item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may No, be it's taken not. up with the Committee on Appropriations No, it's separately. not. So Madam we will- Chair, Madam Chair, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento, paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. we will be able to scrutinize the performance of the different agencies as well as the nagkabudol-budol na. utilization of the different line items based on the 2025 performance. So this So, ibig sabihin, mag-i-increase sila pagka maganda yung performance ng 2025. Ay, lumindol ah. Lumindol. Kung hindi ba naman to mga pinaggagago talaga tayo, sabi nila mag-i-increase sila sa mga departamento or yung mga ahensya na maganda ang performance noong nakaraang taon. Sino bang maganda ang performance? Ano performance ang pinagsasabi nyo? May nagawa ba kayo? May nagawa ho ba? Administrasyon ito? Noong nakaraang taon? Explain nyo nga ho sa amin. Paki-explain. not preclude us from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget. Let us just ask the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? Wala nga eh. Wala, mabubuking kasi. Mabubuking pagka inilagay pag in-archive. So, meron ba o wala? Simple. Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala? The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small It's committee. not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Please check Section 39 of Rule 9 of our rules. Hoy, tulungan nyo na. Nahirap na eh. Hindi na alam Kasi diba kung meron, ang dali-dali naman, di ba wala? Magtanong ka kay Sandro. Ayan, si Sandro. Kaya nga nandyan yan eh. Para, ano ba to? Majority. So the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. It's not. Wala. Hindi. Huwag mo kaming etsusin. Lahat ng mga pinag-uusapan dyan ay dapat yan may minutes of the meeting. Diba? Transparency ka mo, ha? Sabi ng boss mo, ng amo mong si Tambaluslos, ha? Transparency. Pero ito, The HGAB is different from a committee report. Yeah. Just like any other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same.
At the point of, Mahirap na. after the committee hearings are done, the Committee on Appropriations comes out with a committee report, and then it moves to plenary, at which point we approve it, and the small committee works. So now, the output of the Committee on Appropriations, once that is elevated to the plenary, is the HGAB. No. So there's no other committee no, report no. that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart Wala. from the HGAB It itself. is not exempted from our rules, Madam Chair. Patay ka Maliwanag, dyan. Section 39. Basahin mo kasi. Gusto niyo basahin niyo? Okay. I will ask the committee secretariat, how many meetings were held? Ah. Sagot. There were 2 meetings. 2 meetings. Did you follow, nasaan yung minutes ng meetings? Ah. Where were the meetings held? What date? Yun. Yun. O ano? Oh. Ba't si Sandra wala magawa? Oh, si Sandra ba't wala magawa? Nag-cellphone lang. Oh. Anyari. Akala nyo lulusot kayo. Ang gusto kasi nila mangyari, yung buong komite, yun na daw ang magpa-file ng minutes of the meeting. Doon sa small committee, wala na raw minutes of the meeting yan. Which is mali dahil labag daw yun. Hindi daw yun ang sinasabi ng rules ng rules ng Senado. So yun ang sinasabi ni Tobit Tiangco, mga kababayan. So dito pa lang, kung ikaw mag-iisip ka, alam mo na nagtatakipan talaga sila. Pagka in-archive mo, inilagay mo nga sa archive yun, magkakabukingan po talaga. Sino nga ulit ang sabi ni VP Sara Duterte na nagko-control o may hawak ng pondo ng Pilipinas? Sinabi na natin kanina. Kita nyo, hindi makasagot. Hindi na alam kung paano pagtatanggol yung amo niya. Kasi nga, paano sasagot, hindi naman niya pwedeng sabihin ang katotohanan na ang amo niya ay kawatan. Napapansin nyo ba kapag nasasangkot sila sa mga kontrobersiya, nagbabait-baitan sila, nagtatrabaho kami na maayos para sa ikabubuti ng mga Pilipino, sabay abot ng 3K ayuda. Ganyan ang cycle na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang bilis nating mabola, kahit maliwanag pa sa sikat ng araw, yung katiwalian ng mga pinagagawa nila, tuwang-tuwa pa yung iba. Pero mga uto-uto naman, yung mga Pilipino kasi. So ito, total uto-uto naman kayo, makinig kayo dito. Solemn duty to translate this proposed 6.793 trillion budget into classrooms for our youth, medicine for our sick, roads for our farmers, jobs for our youth, and security for our nation. This is why the House has opened its doors wider than ever before. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers because the Filipino people deserve full transparency in how their hard-earned money is planned, allocated, and spent. Kapag malinaw ang proseso, tingnan mo si Swansing, parang ayaw maniwala sa amon niya. malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Transparency is not an option. It is a cornerstone of democratic governance. But candor requires that we also confront the hard truths. So dapat daw full transparency. So ang gagawin daw nila ngayon ay bubuksan nila ang lahat na pag-uusap pagdating sa budget. Ba't din yung ginawa yung dati noon? Magaling kang kupal ka. Wala daw itatago sa taong bayan. Full transparency is the key. Pero yung committee report ayaw pakita. Yung committee report ayaw i-archive. Ambot si Emo, Dudong. Alam mo, Tambi, huwag mo kaming etsyusin. Dahil lalabas din ang katotohanan dito. Malaki ang tiwala ko dito sa committee, Blue Ribbon Committee, na may mangyayari talaga dito. At may mapapanagot. Yun ang pakiramdam ko lang. Kasi nakita naman natin kanina, walang patumpik-tumpik, direct to the point. At marami na rin ang gigil na gigil sa mga korap na ito ngayong nalalantad yung kahayupan nila.
Nagtutulong-tulong na lahat. Ha? Makalawit lang yung mga kawatan. Kahapon, mga kababayan, inatasan po ng COA noong isang araw ang mga opisyal ng DPWH na ibigay lahat ng dokumento sa mga ginawang flood control projects dyan sa Bulacan. Mga dokumento na maghahatid sa mga hayop na ito sa kulungan. Marami na namang marami nagmamaang-maangan ngayon. Tulad ni Bonjing, maang-maangan, kunyari, mabait, di ba? Kunyari, maganda yung ginagawa. Kung ano na naman pinagsasabi. So ito mga kababayan, hawak na po ng COA ang alas. Abangan po natin sa mga susunod na hearing tungkol sa flood control projects dahil doon po yan isisiwalat. Dahil kanina, kahapon, nagpunta na po ang pamunuan ng COA para kunin ang mga dokumento sa anomalya sa flood control projects dyan sa Bulacan. So ito, panoorin po natin. Ito GMA to. COA Fraud Audit Office obtains documents on Bulacan flood control projects. So ito po yung kanina. May ABS-CBN pa dyan Ito. Ayan. Mga kritikal na dokumento sa Bulacan flood control projects nakuha na ng COA. Pinalita na ito ng ABS-CBN. Pinalita ito ng GMA. So ibig sabihin legit nakuha nila. Escorted pa sila ng mga pulis, mga kababayan. Ayan. Ayan yung COA. COA coaster. Ayan. Okay? So hawak na po ng COA ang mga dokumento. Dokumento na magiging ticket ng mga kurap na politiko at mga politiko at kontratista papunta doon sa mga senda nila. So ito, tatandaan natin, anatomy of corruption. 40% kickback ng mga politician. 15% napupunta sa contractor, 10% implementing agency, 30% actual project, 5% others. 30% na lang napupunta sa project. And no wonder na yung flood control projects, kahit walang baha, nagigiba. Yun po ang problema natin, mga kababayan. So, abangan po natin ang mga susunod na mga hearing. At huwag po natin tantanan itong mga kababayan dahil lahat po tayo dito apektado. Lahat tayo dito maghihirap. Samantalang sila ang sasarap ng buhay, pa-steaks, pa-party-party, magagara ang damit, magagara ang bahay, lahat sa kanila magagara. Pero tayo na naghihirap, nagbabayad ng buwis, tayo ang pumapasan sa kahirapan na dulot ng kanila pagdanakaw. So mga kababayan, magkita-kita po tayo muli sa susunod nating vlog. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.